Okay, so share ko sa inyo 'to guys 'no, sa mga naka-counter ng ganitong issue sa kanilang GCash application at kung paano ito ma-fix ang ganitong issue guys 'no. So para ma-fix natin yung ganitong issue guys, ang una nating gagawin dito guys ay i-check natin guys yung developer options natin. So para ma-check natin guys ay punta lang tayo guys sa ating settings ng ating device guys, okay? So kung makita nyo guys, ito yung settings ng device natin guys. So check natin guys yung developer options natin guys kung naka-on siya guys or naka-off siya guys. So kapag naka-on siya guys, i-off natin guys no para ma-fix natin guys yung issue ng GCash application natin guys. Okay? So papakita ko sa inyo guys no. Yan. So click tayo diyan. So wait lang guys no. Yan. So pag pasok natin guys sa settings guys, nandito na tayo guys. So hanapin lang natin dito guys yung developer options natin guys. So sa akin guys, dito nakalagay guys yung developer options ko guys dito sa additional settings na ito guys no. Yan. So nandiyan nakalagay yung developer options ko. At sa ibang po naman guys, yung developer options nila guys ay nakalagay dito guys sa pinakababa guys. Yan. Tapos yung iba naman guys, sa ibang po naman, nandito nakalagay yung developer option nila guys dito sa about po na ito guys. Yan. So magkaiba-iba tayo guys no. So maring hindi tayo pareho guys ng device guys. So sa akin guys dito lang guys no. So papakita ko sa inyo guys dito sa additional settings. Yan. So punta tayo guys sa additional settings. Yan. So pag click natin guys ng additional settings guys, hanapin lang natin dito guys yung developer options guys. So kung makita nyo guys no, nandito sa baba yung developer options ko guys. Ito guys no. Yan. So, titignan natin guys kung naka-on or naka-off siya guys, no? Yan. So, kung makita nyo guys, yung developer options ko guys, ay naka-on siya guys, no? Kung makita nyo to guys. Yan. So, kaya nagkakaroon tayo guys ng issue guys sa application guys ng GCash guys, no? Kaya naka-on yung developer options natin guys. So ano ba itong developer option guys sa ating phone device? So yung developer option na ito guys, ito yung settings ng ating phone device na kung saan ito ay nagsisilbing general or pangkalatang setup or settings sa ating phone device na pwede nating ma-adjust based sa gusto nating setup or settings. Yun nga lang kapag aksidente mong ma-on ang mga features ng developer options sa phone device ninyo, ay may possibility na mai-off ninyo yung guys yung mga features ng settings ng phone device niyo guys no. At dito guys magkakaroon guys ng not secure ang ating phone device. So sampulan ko kayo guys no dito sa developer options natin guys. So medyo konti lang yung alam ko lang dito guys no sa developer options guys. So malalim kasi ito guys no. Malalim to guys na settings guys sa ating phone device guys na dapat guys hindi natin gagalawin dito guys no. So konti lang dito yung alam ko guys no. Yan, so sampulan ko muna kayo guys no. So halimbawa dito sa dito guys sa window animation kung paano dito guys sa window at dito sa transition animation tsaka sa animator duration guys. So papakita ko sa inyo guys kung paano magbilis at magbagal yung response ng phone natin guys no. Yan. So wait lang guys. Yan. So papakita ko sa inyo guys no. So halimbawa guys, galawin natin guys yung settings dito sa developer options. Ito. So unahin natin yan. So click natin yan. So halimbawa guys no, gagalawin natin. Babaguhin natin guys yung animation zoom nya. Ilagay natin guys sa 0.5 times. Yan. So titignan natin guys yung magiging resulta ng ating pagpalit. Tapos transition animation skill. Yan. Gawin nating animation 10 times. Yan. So kung makita nyo guys no, kung makita nyo guys yung resulta guys no. So bumabagal yung response ng phone natin guys kapag nilagay natin guys sa animation zoom 10 times guys no. Bumabagal siya guys. Yan, sobrang bagal niya guys mag-response guys no. So ganun yung resulta guys no. So ang problema lang dito guys, may epekto kasi ito guys no. So pwede nating guys no, pwede nating pabilisin guys yung paggalaw ng natin ng response ng phone natin guys no. So halimbawa pabilisin natin guys yung response ng phone natin. Yan, iset natin guys. Yan. So iset natin guys sa 1.5 times. Yan, so medyo mabilis guys no.
Yan. So, ang problema lang dito guys sa sobrang bilis ng response ng phone natin. So, may effect din siya guys, no? May epekto siya sa ating phone guys. So, maring di maging compatible sa ating phone, maring mag-init yung phone natin. Kaya, dapat guys ay naka-standard lang guys yung settings natin dito guys sa developer options natin guys, no? Yan. So, ngayon ibalik ko na guys sa guys, no? Ibalik ko na siya guys sa standard. 1 times lang sa akin guys. Yan. So ganyan yung guys, no? Ganyan yung resulta guys kapag mayroon kayo ditong nagalaw guys sa developer options guys, no? So madami itong settings guys, no? So malalim ito guys na settings sa phone device natin guys na dapat hindi natin guys hindi natin pakialaman guys, no? So kapag alam naman nyo guys ay pwede nyo gamitin itong developer options guys. So kapag hindi naman ay wag na lang nyo galawin guys, no? Okay. So ngayon guys kailangan ko guys balik tayo guys, no, sa topic natin. So ngayon guys kailangan ko i-off guys yung developer options ko guys para maiwasan ko guys yung issue sa ating GCash application. So naka-on yan siya guys, i-off ko siya guys, no. Yan. So naka-off na yan siya guys. Yan. So back tayo. Yan. So halimbawa guys, no. So halimbawa na ang ating GCash application guys ay hindi pa rin guys, no. Hindi pa rin naayos guys, no. So nagkakaroon pa rin guys ng issue guys or hindi pa rin napipix guys, no, yung GCash application natin guys. So check niyo guys yung mga application niyo na install niyo dito dati sa inyong device katulad ng mga modded application or may mga cheat na mga application guys, no. Isa sa mga na-experience ko dati sa paggamit ng GCash application guys. Yung dati noon meron akong naka-install guys na mga modded na application galing sa iba't ibang website na hindi galing mismo sa Google Play Store, lalo na yung application na kayang mag-hack ng kung ano, no, or may mga chat guys, no. At yun pala guys yung nakapikto yun doon sa privacy ng isang user or privacy natin guys sa ating GCash application. Kaya nagkakaroon tayo guys ng issue sa ating GCash application. Kaya dati kasi guys hindi pa masyado mahigpit si GCash, pero ngayon dahil sa laganap na mga nawawala ng laman sa kanilang GCash account ay naging mahigpit na si GCash guys dahil din para sa ating privacy or sa privacy ng ibang user guys, no. So paano natin guys malaman na modded ang isang application? So kapag modded ang isang application guys, ibig sabihin merong inibang materials sa isang application katulad ng pag-unlock ng mga features ng isang application na wala tayong binabayaran katulad ng paglalagay ng mga chat sa isang application or meron silang dinagdag na dapat wala sa isang application or hindi na mismo original developer guys, no, ang nag-develop sa isang application. Kaya kapag may binago sa isang application, nilagyan ng mga cheat, hack, ibig sabihin guys ay modded yung isang application. So kaya yung kayo yung nakaalam niyan guys, no, sa inyong device kung ano meron kayong application na modded application. Kaya check nyo guys, no, baka yun lang yung salarin kaya nadidetect tayo guys ni GCash ng ating device ay hindi secure sa kanilang application. So, isa din sa possible reason guys, no, kung bakit nadidetect yung device natin guys ng system ng GCash ng device natin ay ang device daw natin ay jailbroken or rooted device guys, no. Kapag ang GCash application nyo kasi guys ganito yung binibigay na status sa inyong GCash application, ibig sabihin guys ay binago natin guys yung custom ROM ng ating device or pinalitan natin guys yung stock ROM ng ating device. So kapag hindi stock ROM ang inyong device guys, maring madidetect kayo ng system ni GCash. Hindi kayo pwedeng gumamit ng GCash application dahil sa privacy ng GCash application din guys, no. Kaya kapag modified device kasi yung device natin guys, ay lapitin ang device natin sa mga vulnerabilities guys, no. Pwedeng makakapekto ito sa privacy natin sa paggamit ng GCash application natin. So yun lang guys, no. Yun yung madalas ito yung madalas na guys, no. Madalas ito nangyayari guys sa mga Android device user guys, no. So ganyan lang yung gagawin natin guys, no. So kapag natin guys, no, na-encounter natin guys yung ganitong issue guys. So kapag na-encounter natin yung ganitong issue, ay check natin guys yung developer options natin guys or naka-on ba siya or naka-off. Kapag naka-on, i-off natin guys. At yung pangalaw guys, hanapin lang natin dito guys sa application natin guys kung may na-install tayo guys na modded na application guys na pwedeng makapekto guys sa
GCash application natin guys. Okay? Tapos stock ROM lang tayo guys, na huwag tayo mag custom ROM guys, kasi pwede rin makapick to guys sa GCash application natin guys. Okay? So ganyan lang kadali guys, no, kung paano natin maayos guys yung issue sa ating GCash application guys. Okay? So I hope guys na masundan nyo itong video tutorial natin. Maraming salamat sa panonood guys, no, and God bless sa lahat.